Nangalakal ng basura, nagtinda ng kakanin, naging entertainer sa Japan. Ito ang mga trabahong hindi niya pinalagpas para lang makaahon sa hirap ng buhay. Naranasan ko hindi kumain 3 araw, naiiyak tuloy ako. Pero ang lahat ng kanyang sakripisyo, nasuklian ng pagbangon at pag-asenso. Ngayon, nagmamayari na siya ng ilang Japanese restaurant, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa Japan. Sinabi ko po ng harapan, sabi ko, sandali, may sasabihin ako sa importanteng bagay. Alam mo ba, yung kaharap mo ngayon, hindi siya tunay na babae. Sabi ko, lalaki ako. Paano kaya natamo ni Karina Maan Watanabe ang kanyang dream home? May lawak na 350 square meters at may 2 palapag ang bahay na ito ni Maan Watanabe na matatagpuan sa Angono, Rizal. Pagpasok pa lang, kumikinang na sa ginto ang mga kagamitan sa loob nito. Miss Maan, gano'n nakatagal itong bahay na ito sa Angono? Nabili ko po ito mga 11 years na po. 11 years? Opo. Wow! Tapos talagang kumikinang siya ng ginto. Kasi nung bata ako, pangarap ko ba na someday gusto ko maging parang reyna. Ganyan. Kaya ultimo upuan, parang ginawa ko siyang, gusto ko ba reyna ako. Ang mga upuan sa living room mula pa raw sa Italy at nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos. Kapansin-pansin din ang pagkahilig ni Maan sa mga relo na nabili pa raw niya sa ilang auction sa Japan. So magkano mo nabili yan? Ito po, sabihin ko may presyo. Estimate lang. Estimate lang around 200,000. Diyos ko, relo lang yan, 200,000? Mga antiques po siya. Antique kasi. Yan po yung hobby ko. Bago matamasa ni Maan ang marangyang buhay, matinding pagsubok muna ang kanyang pinagdaanan mula pagkabata. Ipinanganak siyang lalaki pero may pusong babae. Ang pangalan mo ay Maan Watanabe. Po. Pero nung ikaw ay pinanganak, hindi Maan Hindi ang po, pangalan mo? Reynante R. de la Cruz po. Reynante R. de la Cruz. So, lalaki ka nung pinanganak ka? Apo. Pero ngayon, Ngayon, isang transgender na po. hindi ka naman nahirapan na ma-discriminate or lokohin ng mga... So, sa sitwasyon ko ngayon, wala naman akong naririnig o miskin anong kabataan ko, wala. Ang diskriminasyon ko lang na natikman noon o naranasan, yung pagiging mayaman nung ni mami nung araw, biglang bumaksak talaga, baksak talaga, yun lang nakatikim ako discriminate. Yung bang, dati kayong ganyan, tapos bigla kayong ganyan ngayon. Naging pabaya raw ang ina ni Maan mula nang mamatay ang kanyang ama. Ang kayamanang naipundar ng kanyang mga magulang, unti-unting nawala. Kasi si mami at si daddy, parehong may kaya sila nung araw. Nung namatay si papa, hindi alam ni mami kung paano humawak ng pera, ganyan. Tapos na-stress siguro siya, na nalulong sa madyong ba, ganyan. Oh, tapos? Then, nagmamadyong siya kahit nawala siya dalang pera, alam mo dala niya. Ano? Titulo ng lupa. Yun ang kanyang dala. Ano sinanla niya yung titulo? Natalo siya ng ilang beses, lahat ng titulo namin nawala na siya. So, ibig sabihin talagang naghihirap kami as in, hirap na hirap. Nagising na lang ako na nakatira kami sa isang barong-barong. Talagang naranasan ko hindi kumain 3 araw. Naiiyak tuloy ako. Natuto po akong mga lakal, bakal bote, magtinda ng bicho-bicho, ice trap, pandesal, ganyan. Basta pagkakakitaan po, get ko po yan. May panahon ba na inisip mong, Panginoon, ayoko na, give up na ako? Hindi po. Lahat ng paghihirap po, habang kumakalaykay ako ng basura dyan, basura dito, iniisip ko, someday, hindi ko na mararanasan ito. Balang araw, yayaman din ako. Dahil sa kanyang pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya, pumasok si Maan bilang entertainer sa Japan. Noong 15 years old po ako, may isang kaibigan po akong gay din na sayang yung ganda mo ang sabi sa akin. Halika, sumama ka sa akin. Tapos dinala po niya ako sa Maynila. Nagulat na lang ako, sumayaw ka nga dyan sa stage. Hindi pinasayaw po ako. Hindi ko alam, pinapanood na pala ako ng mga Hapon. Pinag-audition ka? Pinag-audition Ano yun, po. bihis babae ka na noon? Bihis babae po ako. Anong trabaho mo sa Japan? Entertainer dancer po. Pag sinabing entertainer, Nagsasayaw po sa stage. Tapos pagkatapos po ng inyong showtime, titable po kayo sa... Pasasayaw nyo, entertaining yung mga Japanese po. Isa sa mga agaw pansin sa kanyang tahanan ay ang isang silid kung saan makikita ang kanyang life-size na mga santo. saan nanggaling ito? Pinagawa po ko sa Paiti, Laguna. Okay. Bago mamatay si Mami, pinatapos ko muna siya talaga.
Ito naman pa yung kwarto ko yan. Siyempre, puro ginto pa rin. Na naman. Oo, tapos ang daming gowns dito. Ito yung mga sinusot ko sa Japan, guys. Kanina nakita yung mga picture, di ba? Mga pinag-uwi ko na dito kasi yung closet ko doon masyadong... Okay. Tapos meron din siyempre yung kimono. Opo, parang ganito rin po yan. Gusto niyo bihisan kita? Sige. I suppose iba-iba yung depende sa season, di ba? Depende sa Japan. po. Ito ang tinatawag na summer, pang summer po. Ito ang summer. Opo, yan. So, ganyan lang. Tapos sa Japan, kahit na, sa special occasions lang ba ito sinusuot or ano? Hindi po, pang araw-araw po Pang siya. araw-araw. Kailangan ito nakapasok dyan. Nakapatong na ganyan. Kasi kapag baliktad, pag ganito, Para kang lalaki. lalaki yon. May ganun pa pala. Yan, Okay. itatali mo lang siya. Tapos, Kaya ito may butas dito, ipapasok Oo nga mo yung kamay mo ganyan. okay. Para? Ibaba ito. Yun palang dahilan kung ba't may butas dito. Oo, pambaba siya dito yan. Para maayos mo yung pagkakaano. Yes po, hindi siya lupi-lupi yan. Okay, o tapos, so may belt dito, tapos may belt din Ito yung dito. tinatawag na OB po. Tali na naman OB. siya. Oo. Paano Tali naman na. ito? Ito naman po. Ganyan. Ito madali naman sinusuksok lang naman po. Ready-made na siya, kumbaga. Sinusuksok lang. Apo. Meron siyang ano. Ganun lang pala yon. Yes. Parang ano lang, ribbon lang, ganun Ribbon lang. po siya, oo. Ganyan lang. Pag magsi-CR ito, magsi-CR ka dito? gaganon mo siya yan. Buksan mo to. Pwede naman. Madali Tapos pag lang. uupo ka, kailangan hawak-hawak mo to ha. Pag Kailangan. uupo ka, tapos yung tuhod mo ganyan, gaganyan mo. Yan. Para girl daw sa kanila. Hindi pwedeng, Hindi pwede yung makikita. ganyan, oo. Kailangan nakaganon Kailangan, talaga. kasi ang Japanese, ano sila eh, girl na girl lang gusto nila, di ba? So, dapat Kailangan hindi nakaganyan nakikita sila. ang tuhod. Di ba mas magandang tingnan yun? Tsaka parati ka nakaganyan. Kailangan nakaganon lang. Pag-girl. Pag girl. Okay. Babae ako ganun. Isang ikot. Tararararan, tan, 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 tan. Arigato gozaimashita. Gohan kudasai, penge pong kanin. Aba, marunong mag-Japanese. Sa ilang taong pagpapabalik-balik ni Maan sa Japan, nagkaroon siya ng kasintahang Hapon, si Katsumi Watanabe. Pag nakikita ko yung mukha niya, nakukonsensya ako. Oo. Inamin ko sa kanya. Na-guilty ka. Sinabi ko po ng harapan, sabi ko, sandali, may sasabihin ako sa importanteng bagay. Yung gano'n, inamin ko sa kanya, alam mo ba, yung kaharap mo ngayon, hindi siya tunay na babae. Sabi ko, lalaki ako. After 30 minutes, bumalik siya. Ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa, minahal kita. Kailan ka nagpa-opera? After 5 years po, nag-ipon mo na siya, tapos binigay niya ako ng pera. Doon nag-start po yung amin. Siya rin mismo nagbigay sa'yo Siya ng po, pera. opo. Now, itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, syempre, marami sigurong magsasabi na, kaya yan yumaman kasi nakapangasawa ng Hapon. Ay, hindi po. Ang asawa ko pong hapon is ordinary businessman lang po. Oh. Kaya ang ginawa ko, sa ipon ko, sa mga tip ko, pinagtayo ko siya ng isang company. Ikaw ang nagpatayo ng negosyo ng company para sa asawa mo? Opo, kasi pag umasenso naman siya, kasama naman po ako sa senso niya eh. Pero ikaw rin mismo, meron kang sariling negosyo. Meron po. Ang negosyo ko po sa Japan, restaurant po tsaka club. May restaurant ka? Opo, yung sa umaga po siya, restaurant po siya. Sa gabi, club po. Mula Japan, dinala niya ang kanyang recipe dito sa Pilipinas. Bukod sa pagiging hands-on ni Maan sa business side ng restaurant, pagdating sa kusina, sinisigurado rin niyang tama sa timpla ang lahat ng inihahaing pagkain dito. Ang authentic Japanese dishes para sa panlasang Pinoy. Best-seller ng Katsumi Kokoro Restaurant na pagmamayari ni Maan Watanabe ang mga Japanese maki. Masarap at madali lang raw itong gawin kaya nagpaturo na ako kung paano nga ba gumawa ng maki. Okay, so kailangan babasain yung kamay. Apo, Tapos ang gagawin, ilalagay ko yung buong kanin dito. Tapos I-spread out niyo lang po. gaganyan-ganyanin lang. Kailangan nakadikit-dikit na siya ng... Ngayon, pagka medyo dumilikit, medyo basahin niyo po ulit kami. Kapag naipahid na ang kanin sa dried seaweeds, lalagyan ito ng ebiko at saka babalik na rin. Kanya na yan? Okay. Tapos ilagay niyo po si mango sa both side po.
Kapag naibaliktad na, ilalagay naman sa magkabilang gilid ang mangga, cucumber at crab sticks. Kailangan sakto rin yung ilalagay, hindi pwedeng masyadong busog na busog Opo, yung kasi- ano, opo. no? Kasi masisira yung lasa po niya. Tapos lalagyan ng crab stick. Crab stick. Matapos ilagay ang mga palaman, irolyo na ito gamit ang rolling mat. Ngayon, pahihiwa ko po sa inyo, Miss Cara. Oh, ang galing, oh. Square na siya, in fairness. Ito po yung Lumabas sashimi. yung ano. Sashimi lang. Yan. Kailangan po, Kailangan yung sakto. sakto po yan. Yan. Okay. Yan. Napakasarap. Okay. Ping, 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 ping! Ang susubukan muna natin ay yung tempurang maki maki, na inverted siya, di ba? Apo. May crunch. Okay. Yeah. Masarap. May kanin na may ulam pa. May kanin may ulam pa. Panalo ko. Subukan naman natin itong California Maki California Maki. Nagawa ko. po. Gawa ni Miss Cara. Naku, feeling ko masarap to eh. Naku, Masarap po bang gawa ninyo? oishi. 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 Yan. Para ako nasa Japan. Ito naman yung susunod, yung original po na. Ito na yung Katsumi's Katsumi's Explosive Maki. Maki. Kung isasaw-saw ko siya Sasaw sa lang po ilalim siya. na Sa lang. ilalim na lang po. Okay. Perfect. Ang harap nito. May kagat po siya, di ba? May bite siya na spicy. Maanghang. Ang sarap. Thank Ang you po. sarap. Pag sinabing dream home, ano ba ang dream home para sa'yo? Sa akin po, pag sinabing dream home, meron lang isang kwarto para sa aking mga poon at meron lang ako masayang pamilya. Okay na po yun. May asawa, total, may asawa na rin po ako. Okay na po yun. So, kumbaga, may lugar ang Panginoon at may Opo. lugar ang pamilya. Opo. So, dapat talaga hindi makakalimot sa... Panginoon po. Yeah, number one siya talaga. And with that, maraming salamat. Maraming salamat. And good luck sa iyong mga tinutulungan at sa iyong mga future business pa. Maraming salamat, Thank you, Maan. Matapos matupad ang pangarap na umahon sa hirap, natupad rin ni Maan ang kanyang pangarap na maging isang tunay na babae. Ito'y sa pamamagitan ng sex reassignment surgery. Tila sumasalamin sa buhay niya ang kwento ni Destiny Rose na ginagampanan tuwing hapon ng kapuso actor na si Ken Chan. Sa aking pagbisita sa kanyang dream home, naikwento noon sa akin ni Ken kung gaano katagal niyang inasam na mapansin bilang artista at makapagpundar ng kanyang sariling tahanan. Dito sa Quezon City, matatagpuan ang tahanan ng pamilya ni Ken Chan. Sa tulong ng kanyang mga magulang at pagtatrabaho niya bilang artista, nabili ni Ken ang 3 palapag na townhouse na ito. Paano ka nakaipon ng ganun kalaki para makabili ng townhouse? To think na before Destiny Rose, hindi naman malalaki Yes ang mga po. roles mo. Baka sobra ka matipid. Lahat po ng kinikita ko sa endorsements ko po, sa mga commercials, sa mga naging teleserye ko po, lahat po yun napupunta sa parents ko. Lahat. Ako po yung nag-decide. Sabi ng parents ko, sigurado ka ba? Kasi kailangan mo ng sarili mong pera. Oo. Sabi ko, sigurado ako. Gusto ko sa inyo lahat mapupunta yung pera ko kasi ayoko nang nagagastos ko sila. So, paano? So sila yung nag-iipon for me, kaya nakabili po ako ng ganitong bahay po. And Magkano allowance mo, Ken? pag binibigyan po ako ng mama ko, ng papa ko, kuwari, sa isang linggo, bibigyan nila ako, kuwari, 5,000, 10,000. Sabi ko, hindi, masyadong malaki yan. Hingi lang ako 2,000, ganun lang. 2,000 per week? Oo. Para sa isang artista? Oo. Bakas sa tahanan ni Ken ang pagiging simple ng kanyang pamilya. Isa sa mga bumibidang palamuti sa tahanan nila ay ang mga Buddha na ito. Sari-saring pampaswerte rin ang makikita sa tahanan ni Ken. Nariyan ang figura na ang hugis ay number 8 o infinity na sumisimbolo raw sa tuloy-tuloy na biyaya. Mas bumagay pa sa kanilang Asian Oriental theme ang hardin ng pamilya na katapat ng dining area. Ang tawag po dito sa plant na to ay money plant. Pamparami ng pera. Parang pang-welcome ng pera. Hawak-hawak tayo. Actually, dapat nilalagay ito sa harapan ng bahay. So, pero dito namin nilagay. Tapos red ribbon para kasi yung red mas nakaka-attract siya ng good vibes and lucky. Ang swerte,
tila nga yata kumatok na sa pintuan ni Ken nang mabigyan siya ng GMA7 ng pagbibidahang drama serye, ang Destiny Rose. Hindi ka ba kinabahan na baka questionin ng mga tao yung iyong kasarian at sabihin talagang, ay, bakla pala talaga ito? Opo. Nag-audition po ako dito. Nakita ko yung concept and ending story. Sabi ko, ang swerte ko sinong makukuha dito. Napakaganda ng storya, kakaiba, and napaka-brave ng GMA7 na gawin yung ganito klaseng teleserye. And sobrang, I feel so blessed and thankful na ako yung nakuha doon. And hindi ako nagdalawang isip na hindi gawin. Bading na bading ka na to. Ha? Una mo yun, sumayaw ka muna. Hindi naman makapagtripan. Wala naman ginagawang masama. Marami ang nakapansin sa husay ng binatang aktor sa pagganap niya bilang bading, ang bidang karakter na si Joey. Hey, stop it! For the record, kasi syempre maraming nagtatanong dun sa portrayal mo ng Destiny Rose. Si Kenshan ba ay lalaki o bading? Lalaki po, lalaki po. Ah, lalaki ka talaga. Ang type mo rin babae. Opo. Hindi lalaki. Mula sa pagkikilos babae, pati na ang kanilang mga nakakakilig na eksena ng kanyang katambal na si Fabio Ide bilang Gabriel, caring-carry raw ni Ken. Kinikilig ka ba kay Fabio? Lagi ba nilang tinatanong sa akin yan? Kailangan kong kiligin kay Fabio. At kailangan din niyang kiligin sa akin. Hindi ka ba naiilang? Or At the wala first- bang ilangan kayong dalawa? Noong una po, nakakailang talaga. Okay. Hindi, tawa kami ng tawa ni Fabio kapag meron kaming yung malapit na yung labi namin sa isa't isa, yung kukunan kami na eye to eye, lahat, yakap, hug. Oo. Kinikilig ka nga kay Fabio. Kailangan eh. Kailangan kong kiligin eh. At okay lang Bibitaw sa'yo ako kahit dito. loko-lokohin ka nila? Actually, nakakatuwa. Hindi nila ako Oo, niloloko. bading yan, bading hindi. Hindi, Walang mas, gumaganon. natutuwa ako kasi mas minamahal nila yung character, hindi nila Yes. niloloko. Mas nakita ko yung respeto ng mga Pilipino ngayon sa mga LGBT group. Sa ikatlong palapag, matatagpuan naman ang Buddhist altar ng pamilya. Dito nila ginagawa ang haha popi o ang pag-aalay ng pagkain at pagdadasal kay Buddha. Tapos ito may insenso. Yes po, tig-tatlo po tayo. Tig-tatlo. Tapos itutusok ko lang dito. Opo. Aksidente, hindi aksidente yun. Sinadya. Ken act, Ken sing, Ken host. Yan daw ang bentahe ni Ken Chan. So ano pa ang mga pinapangarap mong maabot sa show business, Ken? Actually, for me, natupad din yung pangarap ko eh. Nasa harapan ko na siya, nararamdaman ko na kung ano yung simpleng pangarap ko noon. Eto na, nakuha ko na siya. Maghahangad man ako ng mas grabe doon, hindi na siguro kung ano man yung dumating sa akin, yung tatanggapin ko po. Tatanggapin mo na lang. Opo.